Bilang indirect co-perpetrator sa kasong crime against humanity of murder, hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang iniimbestigahan ng ICC Office of the Prosecutor. Ayon sa ICC, tahimik na iniimbestigahan ang iba pang co-perpetrators na sangkot sa war on drugs. Confidentiality is key element to ensure the success of an investigation. So we cannot actually give more details on that. Pero inisip mo na nagtatrabaho lang siya. Oo. Para sa pamilya ng mga biktima, importanteng managot si Duterte at lahat ng siyam na kataong iniimbestigahan kaugnay ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Gaya ng asawa ni April na pinagbabaril noong March 20, 2017 habang hinihintay lang ang ipapasadang jeep. Parang wala nang masasakit pa doon kapag nakita mo yung anak mo na nangungulila sa papa nila, tapos kahit patay na, kinakausap nila, hinahanap nila. Ipa-realize sa kanila, ipa-intindi sa kanila na hindi... Pinili ni April na ikubli ang sarili dahil sa mga natatanggap na online harassment mula sa Duterte supporters. Pero ayon kay April, humuhugot siya ng lakas at tapang mula sa kanyang 3 anak. Parang gusto nilang makipagsabayan na ipagtanggol yung papa nila. Hello! Hinimok naman ng defense team ni Duterte ang ICC na hingan ng national ID o pasaporte ang mga biktima para matiyak ang kanilang mga pagkatao at hindi mahaluan ng mga peke. Nagreklamo rin ang defense team sa paglahok ng maraming legal counsels na kumakatawan sa mga biktima at iginiit na ang ICC Office of Public Counsel lang dapat ang humawak sa lahat ng biktima, bagay na pinalagan ng mga biktima at kanilang abogado. Sabi nila, excuse me, no? You represent the mass murderer. How can you have a say on who is going to represent the victims of your client? 2 abogado na ang opisyal na inanunsyo ng ICC para sa defense team ni Duterte, ang lead counsel na si Nicholas Kaufman at ang associate counsel na si Dov Jacobs na dating humawak ng mga kaso para sa depensa ng mga akusado ng crimes against humanity gaya ni Duterte. Thank you very much, sir. Thank you. Para kay Butuyan, ang suhestyon pa lang ni Kaufman na hinga ng passport o national ID ang mga biktima ay isang indikasyong wala itong alam sa Pilipinas. The victims come from the poorest of the poor who do not have passports, driver's licenses. It's really a challenge among the poor. They really don't have IDs. Sa ngayon, hinihintay pa na maaprubahan ng ICC ang proseso para sa partisipasyon ng mga biktima sa judicial proceedings. Bibigyan din ng pagkakataon ang mga biktimang sabihin kung paano sila lalahok at pumili ng abogadong kakatawan sa kanila sa harap ng ICC. Balak ng mga abogado ng mga biktima na makipag-ugnayan sa ICC Office of the Prosecutor, Victims Reparation and Participation Section at Office of Public Counsel for Victims para iparating ang mga hinaing at saloobin ng mga pamilya ng mga biktima hinggil sa mga mungkahi ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Zen Hernandez, ABS-CBN News.